What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Huwag kayong maniwala dito sa text message na sinabi di umano ni Bongbong na huwag i-impeach si VP Sara. Yan ang wika nila Miss Sas, Miss Joey at Madam Maharlika, no? Na panibagong tactics lamang nila ito upang mapaalis na ang mga Duterte supporters na nasa EDSA Shrine. Paano ba naman kasi mga kababayan, bawat araw na lumilipas, lalo pang padami ng padami ang mga pumupunta dito, no? Upang ipahayag ang kanilang galit at dismaya dito sa bangag na administrasyon. Nawika nga nila, sinimulan nyo kaya dapat tapusin ninyo. At huwag na kayong magpaka-play safe dahil oras na para pabagsakin kayong mga bangag. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, pati nga si BP Sara no comment, no? Hindi kumbinsido dito sa pahayag ni Bongbong Marcos na text message di umano. Dahil alam niya na ang galawan ng mga bangag at takot na lang nila na mapatalsik sila sa Malacanang sa madaling panahon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Natandaan mo, nag-yosi tayo doon sa bahay ninyo, doon sa Lanay, Ara Street, Forbes Park, South. Sabi mo sa akin, kasama pa yung, pag ayaw sumunod di bongit sa akin, ayong paiyot sa kanya. Pag ayaw sumunod di bongit sa akin, ayong paiyot sa kanya. Pag ayaw sumunod di bongit sa akin, ayong paiyot sa kanya. So, ayan, binulgar ko, punta talaga itong babaeng to. For all the world to know, that's personal knowledge. Kasi ako ang sinabihan niya Kaya nga natin, Joey, I was shocked. Sabi ko, hindi ka ba naman pangag? Bakit talaga siguro itong babaeng to? Bakit mo sasabihin dahil hindi mo ako kapalit ng relasyon ninyo ng asawa mo? Correct. So, yung ugali ni Lisa, Attorney Glenn, no, talaga nagre-reflect talaga. It's very natural for her. Grabe naman yun mga kababayan. Kapag hindi pala sumusunod itong si Bungit kay Liza Butan, hindi magpapaiyot di umano. Diyos ko po. Na maging bitchesa. And she's not ashamed of it. Hindi nga niya tinatago yung pagka-bitchesa niya Ate Zoe, yung video na binitawan niya yung cheque, yung facsimile ng cheque sa Malacanang, binitawan niya, and then nag-smile pa siya. Oh, imagine. And that's typical of her. Honestly, mga kababayan, typical yan kay Lisa Marcos. Yan talaga ang ugali niya. Yung pinakita niya sa camera, yun talaga ang ugali niya. Exactly. Kaya nga, shinare ko I could attest to that kind of attitude ni Lisa Marcos. Super plastic. Talagang kitang-kita na hindi na matake ng mamamayang Pilipino kung paano tayo hinihilahod sa putikan, sa basura, sa impyerno nitong bangag na pamilyang to. Hindi na uubos yung ano nila hindi na uubos yung mga kapalpakan nila Meron pa silang, ngayon nga, yung taga-NBI nag-express na bibigyan ng sabpina yung yung mga kasama sa Zoom. Kasama ka din sa Zoom, Mother. Sige, kwento mo. Kaya nga, hindi ko na, sige, kwento mo, dito mo ibalita sa mga palangga. Hindi ko pa nabasa. Ano sabi? Kaya yung nagtanong kay ma'am, nagtanong kay VP, at sinagot ni VP, yun po ay sigurado isusulpi na namin. Bakit naitanong yun? Ang bobo. Sino yan? Pulis yan? I think this is the NBI chief. Ang bobo talaga niyan. Hindi nyo nanakot sa akin, Joey, na magkikipag-coordinate dito sa Amerika nung pinalabas ko yung Pulburon video. Aside doon sa nagtanong, Mother D, ipapasabi na rin yung 10 kasama daw sa Zoom meeting na iyon. Kasama ba? Hindi man ako na-mention, pero isa ako dun sa nagtanong kung bakit nagmura si Inday. Baka kasama tayo lahat doon. Mga baliw. Tayo mga vlogger. Wala ako doon sa Zoom na yan. Kasi pinapakinggan ko yung Zoom ninyo as an audience kasi naka-live ako sa Batasan during that time. If kunwari isasama ako doon sa isasabina, no? Tatanungin ko talaga, Mother, ano bang legal basis? Ano bang pangalan ng krimen? Under what article, under what provision of law are you investigating us? Diba? Yes. How can you describe it? Papapatay pagka napatay siya. Impossible crime nga daw, sabi ni Spokesari Roque. So una munang gagawa ng krimen, sila bangag bago si Inday. Correct. Diba? Sila muna. Bago mangyari ang lahat, kayo muna ang gagawa ng hindi maganda. He looks like inaamin niya na ikaw, meron ka nang ginawang hindi maganda kay Inday. Kasi, bakit ka magre-react at sasabihin mo na this is a serious threat if wala pang ginagawa kay Inday? Remember, si Inday, mayor pa lang yan, nakakaranas na yan ng sangkaterbang pagbabanta sa buhay niya. Inday as a mayor, ang mga kalaban niyan, terorista, komunista. Hindi naman first time yan. Yeah. So, ibig sabihin, kung nalagay sa alanganin ng buhay ni Inday, this is not the first time na mangyayari yon. As Vice President, nagkaroon na rin ng banta doon sa buhay niya So, yung reaction na, imbis na, Inday, ano ka lang, na kapraning ka lang, you're emotional. Gagawin namin ang lahat to make you feel secured para hindi mangyari ang sinasabi mo. Gawin natin.
that is the thinking of a normal person na hindi addictus benedictus. Pag hindi ka addict, ganun ang magiging takbo ng isip mo. You want to remove yourself doon sa duda ni Inday, I'm going to give you yung kung sino man yung gusto mong security. Kasi nung nakaraan, mother, pinalitan yung mga security niya, tapos binigyan siya ng mga taong hindi naman tinanggap ni Inday. Pumasok sila doon sa premise ni Inday na gusto niya talaga akong patayin. Lalo lang nung pinapatunayan na kayo, wala talaga kayong balak na maganda kay Inday. Yeah. Yun lang na in-expose nila yung picture ng anak ni Inday sa airport. Sino bang pwedeng maglabas nun? Hindi naman maglalabas ang ordinaryong worker sa airport o sa immigration nang walang basbas ni Lisa. Si Lisa lahat yan. Maniwala ka sa akin, Joey. Alam ko naniwala ka naman. Kahit yung mga kaya lahat lagi sinisisi ko. Siya naman ang may kumpas lahat yan. Even yung mother, yung meron silang bagong messaging na tinipigilan daw ni Bongbong ang impeachment. Yeah. And it spells Lisa's name all over it. Pinadaan kay Huwag kayong maniwala doon mga kababayan. Scheme lang yon para hindi matuloy ang EDSA revolution dahil nakikita nila na sa bawat araw dumarami nga ang mga Duterte supporters, no? Imagine kay Katonying pa nalaman itong balitang ito, hindi naman bulag ang taong bayan na close friend sila ni Liza Butad. Another tactics lang nila yan mga kababayan. Huwag tayong pabubudol dyan. Kay Katonying. Si Katonying ang nag-break Siya ba nag-break? Siya ang nag-break. Di sige. Obvious na obvious. Butang na yun. So sabi niya, nakakuha siya at pinagkatiwala sa kanya ang text daw na nanggaling kay Bongbong Marcos na pinadala sa House of Representatives. Huwag kayo mag-file ng impeachment kay Inday kasi hindi naman daw importante si Inday. So, unahin na lang daw ang kapakanan ng mga Pilipino, yada at mga kaplastik at pang closing remarks. Maglulukuhan pa ba tayo? May na-expose na tayong video dyan kay audio voice ni Katonying na nag-usap sila ni Lisa. Tapos yun, nagpakatiwa. Kaya sabi ko sa inyo, gago yan nagluloko tayo behind all of this, magnanimous pa rin si PBM, kita mo na, ganyan. Yeah. Di ba ganyan din naman ang sinabi nila sa eleksyon? Kita mo na, ito si BBM, can you imagine, pinersecute ang pamilya ng 30 years, pero ang bait, hindi man lang gumanda. Yeah. Tapos magtataka ka, di ba, Sas? Kailan ba sinabi ni Tonying yung talamak yung korupsyon, malala yung korupsyon, di ba? Couple of days ago lang yun? Yung in the larger scheme of things, Sara is insignificant. Kung insignificant si Sara, bakit siya ang gusto niyong maging VP? At bakit ayaw niyo siyang pa-impeach? Pagkatapos ng lahat, pagkatapos niyo siya ituring na national security threat, hindi siya ipapa-impeach. Ano yan? Papasupin na ninyo, tapos etos. Tapos papakulong niyo. Tama si Trillanes doon, vice president pa rin siya. Kahit naman ikulong yung si Sara, vice president pa rin siya. Susweldo pa rin siya. Si Laila nga nakakulong. Nakuha niya yung may MOOE pa. May MOOE pa lola mo. Nakakulong na yun ha. Every year tumatanggap siya ng sweldo. Tanggap niya yung sweldo niya ng buo. Nakakulong na yun. Pero yung ginawa ni Katonying, doon na na-reveal ang lahat. Kasi kung ganyan pala ang gusto mo, na wag ipa-impeach, last year ka pa nagsalita. Parang si Duterte. Anong ginawa ni Duterte nung may mga gusto ipa-impeach? At the first instance. Publicly. Sabi niya, yes! At the first instance of impeachment on VP, nagsalita siya agad, no! No, tigilan niya at sinabi niya kay Lenny na, I assure you na matatapos mo ang term mo. Spanish. Naku, mga politiko, sa tingin mo mga politiko, there's ever enough for them? No. Kaya nga, di ba, addictus na yung mga yan. Yung ugali ng pagnanakaw, it's like dopamine hit. Like it's drugs. Money is like drugs for them. Yeah. Malakas ng tolerance. Halimbawa, they got away with 50 million. We got away with 50 million. Ang gagawin nila, gusto nila 100 million. We got away with 100 million. For example na lang itong si Stella Kimbo, na nalantad ang kanyang kahirapan, no? Tapos naging congresswoman lamang, biglang boom ang lifestyle. Nagkaroon ng luxury van, luxury bags, luxury watches, na milyon-milyon ang mga halaga. Doon pa lang nagpapakita na grabe ang korupsyon sa ating bansa, na nagsisimula talaga yan sa mga House of Rocks, no? Hanggang 1 billion, sabi nila, we got away with 2 billion. Yeah. Diba? Parang yung pulburon. Addictive. Yeah. Addictive ang pagnanakaw. Kaya kaya sinasabi na, dami-dami ng pera, bakit gusto mo ng pera? It's not about the money for them. It is the thrill of doing it. Because they could do it, they could get away with it. Yun. Yan ang eksena nila dyan. Kaya hindi ako naniniwala, hindi mayaman na hindi na magnanakaw. Bakla ka ng taon. Not about the money for them. It's really about the taking. They were able to take it
more. Ganun yan. Kaya nga tama ka eh. Talagang yung dopamine level na mga yan, pag pinagsama kay si Bangag, yung pulburon, di ba? Sobrang high siya, din yung nakaw. Kaya yun, ang result, sa sobrang taas ng dopamine level, bangag at sobrang walang kasiyahan. Walang kasiyahan. Walang kasiyahan sa pagnanakaw. Kasi na-reach mo na yung 5 billion, so hindi ka na satisfied. So tataasan mo na para ma-high ka uli. Hindi ba? Yes. Ganyan yan. So, kita mo, galit na galit tayo dito sa liquidation by certification. Anong ginawa nila? Tinaasan pa nila. Yeah. Tinaasan pa nila yung budget nila na parang, ay, Correct. wala silang ano yan? Kaya namin anong gagawin mo? Tinaasan ng 2025 national budget pero hindi ramdam ng taong bayan yun. Ang kapal naman talaga ng kanilang pagmumukha. Sila na lang yung mayaman, mga kababayan. Papalag ka, parang ganyan. Kaya nga sabi ko, yung mga kayo mangging kaligatan, kwelyuhan nyo na. Nakita nyo yung flood control project, ano to, parang biskuit na. Parang yung wafer. Yung mga tulay na naanod ng ano ba yan? Hindi ba kayo nahihiya? Yung mga tinayong tutulay ng Roman Empire. Sa totoo lang, it's falling apart. At yung pagbagsak talaga nitong gobyerno, I remember we talk about it before, Sase, yung ikababagsak nito ng gobyerno, manggagaling talaga sa loob. Yung pag-crumble. yun naman talaga eh. Talagang It's crumbling. And it's crumbling now. It's crumbling If it's not crumbling, bakit mo pa ihinto yung impeachment? Ngayong after maghabilin ni Inday. Ninday. Tagubilin. Yeah. Well, di ba? Na parang, kasi hindi rin naman natin alam kung ibig sabihin ni Inday na papategi. Hindi na kinaya yung tapang ni Inday. Girl, hindi ka ba magtatanong, what drove Inday to actually give a habilin? Yeah. Siguro naman, if you are objective, tatanungin mo, ano ba nangyari dito kay Inday? Bakit siya naggaganyan? Diba? Ano ba nangyayari? Ngayon, kung ikaw, blinded ka na or bayaran ka ng propagandista, hindi mo tatanungin niya, sabi mo lang, nababaliw na si Inday, ganyan. Naman, health issue, ganyan. Yeah. Oo. Ako naman, kung totoo yan, sabi ko nga sa inyo, kung matuloy yung hagubilin, ganyan, ang sabihin ko lang, kung lawyer ni Inday, plead insanity. Yeah. Tapos ang kunin mo ng mga expert witnesses. Yung mga kakamping na psychologists kuning-kuning. Diagnose ka na ng bogdong-dong. Yung sinabi mo nababaliw na to. Yung sinabi mong hindi, gago ka. That could be a sound game plan, no? Tagihin niya na itong mga to, pagkatapos pag na-charge siya. Yeah. Pag na-charge siya, plead insanity. Plead insanity. Actually, kahit ngayon lang Ngayon, Inday, ako na lang lawyer mo, Inday. Yung nagagawin ko, plead insanity. Ang expert witness. Pag sinabi grave threat, plead insanity. Hanapin mo, sino ba yung mga kakampings na yan? They will argue with passion. Diba? They will argue with passion. That means Inday Sara has mental disorder. Kunin mo lahat ng kakampings na nag-diagnose sa'yo. Dr. Claudio. Di ba sabi mo, meron siyang nagbi-mental breakdown. Emerald. Did you say this? Yes, you diagnose. Yes. Thank you, Dr. Claudio. Expert witness number 2. Hindi ba? Tapos. Kasama ka ba dun sa Zoom? May bago kang subpina. Kaya hindi niya ako masusumpina. Lahat daw nang nagtanong, at anong kasama sa Zoom, papasampin na lang ng NBI. Ako pag naka-receive ako, nung pupunta ako, tatanungin ko talaga yung NBI director na yun. Ako wala ako sa ganyan. Hindi ako kasama doon. Hindi mo kasi ako invited. And then, kailangan nyo ng extraterritorial service. Pupunta naman ako, pero magpa-extraterritorial, gawin nyo sa tama, yung procedure, no? Extraterritorial service. Pupunta ako, tapos pag tinanong nyo ako, bakit ka nandun? Bakit hindi? Ang situation ngayon ng Pilipinas ay deadlock. Si Sara, sitting pretty na lang yan. Kasi, gusto nyo akong tanggalin. Okay. So, alam ni Sara kasi na insurance policy siya ni BBM. O, di tanggalin nyo ako. Ganun yan. Tanggalin siya. Itong nandyan sa EDSA, it's nothing to fear yet for them. Because ang totoong laban ay wala sa kalsada kundi nasa loob. Yung mga nasa loob, kahit isang general lang dyan ang nagtimbre na okay na kami, go, dagdag sa EDSA. Ganyan ang nangyari nung EDSA 1. Ano nangyari? Si Ramos at Enrile ay umalis, pumunta, nag-press conference. Reagio Veritas, diba sila na mismo na nagtawag, protektahan natin si Enrile at si Ramos. Nagpuntahan ng mga tao. That is the start. Ganun parati yan. Ganun parati. Noong February 1986. So parang rin, no? Parang yung ngayon, well, first of, we would like to congratulate yung Team EDSA.
At saka yung team veterans and team kapon yung sa LB. And lalo sa EDSA, grabe nakita ko yung dedikasyon at tapang nila. Ang galing, ang tapang nila. At yun din, hindi mo maramdaman sa kanila yung natatakot sila. Kasi tulad ng sinabi ko sa iyo, Pam, ang gamit na nila puso. Puso na yung kaya kahanga-hanga at kabilib-bilib yung mga ginagawa ng mga kababayan natin, mga kasamahan natin, pati mga vloggers, and meron talaga mga nag-walking. Meron talaga na galing sa iba't ibang lugar para magpakita ng kanilang simpatya sa mga nagpapakita naman ng disgusto at saka pagkadismaya sa administrasyon ng Marcos Jr. So that's why na-relate ko lang, Marlon, kasi if from your story and experience in the past, yung pagkakaalala mo sa past martial law, it seems elementary ako noon it seems as if ngayon, yung bang history is repeating itself in a different way, 'di ba? Yes. In a modernized way na although kabi-kabila pa rin yung mga rallies, no? Hindi rin naman nating masabing rally yung sa veterans because veterans yung ibang group ng maisog doon and other members na nandoon, ang talagang objective is bantayan si VP Sara na nandoon, si Attorney Lopez, Zuleika Lopez na nandoon, I think doon din si Ma'am Gina Acosta, no, yung disbursement officer niya, and yung team ng OVP na nandoon because of the contempt citation ng House of Representatives na hindi maayos ang handling doon sa detention room. That's why nagkaroon ng mga trauma, ng mga stress and all that caused the personalities to be confined sa hospital. So yun ang objective doon, magbantay para walang makakot ng anything. Dagdag ko lang kaya kailangan bantayan doon sila Yusek Laika and sila Ma'am Acosta, and kasi meron yung lalo yung kay VP Sara kasi may information na yung makakaliwang grupo gusto rin maglagay ng programa ron. So aagawan, remember yung ginawa sa atin sa Senate nung dumalo sa inquiry sa Senado ang Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kabilang lane ng gate ng Senate gate, nandoon ang grupo ng mga makakaliwang grupo at tayo nasa kabila. So plano nila yon. Plano yun ng mga makakaliwang grupo na maglunsad din sila magpadala rin sila ng tao nila, mag-mobilize ang tao ron sa gate ng veterans para pagmukain na galit ang taong bayan sa mga pinaggagawa ni VP Sara Duterte na hindi nangyari kasi nabantayan yun ng mga kasamahan natin na mga sumusuporta at nagbibigay suporta, nagbibigay na rin ng quote-unquote seguridad kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff pa kaya nanatili yung vigil doon ng ilang araw. Yes, okay. That explains the warm bodies presence sa veterans, no, Marlon? And then, Maisog as an organized, not company, but an organized team, may mga schedules yan prior. And then part of that was, nung day 1 ng EDSA, dali-dali tayo, Marlon, no, nung lunchtime, katirikan din ng araw, na nag-cover. And we were able to interview. Galing tayo sa meeting nun. Galing tayo sa meeting nun at talagang sumagli tayo, pumunta tayo. And we were able to interview Agent Morales, no? Yes. Tapos, and we had to go. We also told that to Agent Morales that we have another meeting after that. And then, lumipad nga tayo pa Iloilo, and then Iloilo to Davao, and then Davao back to Manila, no? Yung Davao kasi punong-puno yung schedule natin. Alam mo, Marlon, doon ko lang na-experience yung kapasidad ng physical na pangangatawan ko pagdating sa puyat. Grabe yun! From 7 a.m. to 4 a.m. the next day. Tama. Pero hindi kasi ibig sabihin nun, Marlon, na kapag nasukat mo ang sarili mo, na kaya mo, sasagarin mo ang sarili mo. At saka Pam, galing tayo lahat sa alam ko ikaw galing ka sa puyat dun sa, ito yung yung puyat nung laban nung sa St. Luke's kayo, and unang gabi, yung sasara ng pinto, si VP Sara, and I know, yung tulog natin, yung hinahanap na tulog natin, hindi pa ganun. Lalo yung mga kababayan natin na nasa EDSA. Diba? So, mararamdaman natin and aminin natin, Pam, na nagkakaedad na tayo. Ako, totoo yan. Totoo. Aamin tayo dyan. And it is not to bring it up to make an excuse of the absence, but everyone should know that we are in touch with Princess Maui. We congratulate her. We adore her and everything. Okay, lagi, Princess Maui. Oo. And Agent Morales, di ba? To Agent Morales, yes. Effort nila yan. And we saw how they grew from, alam mo yun, napanood mo ba, Marlon, nung nakasampa tayo, nag-co-host tayo kay Ma'am Maharlika, and then pinatch in namin si Princess Maui to have an actual update of EDSA. And then, naging emotional na lang si Princess Maui at kami na nag-breakdown siya.
And yung, alam mo yung breakdown kasi out of awa sa sarili ba, nung unang kinukutya yung team nila, kasi iilan lang sila sa EDSA. Tapos, and now, eto na. Finally, ang laki-laki nila. I think estimate crowd last night was 7,000. I don't know. Please correct me if I'm wrong. Pero estimate crowd 7,000. Nakaka-proud? Yes. Sumasaludo ko hindi lamang kay Agent Jonathan Morales, hindi lamang kay Princess Maui, kundi sa mga kasamahan pa nating vloggers, ma'am. Sa mga kasamahan vloggers na grabe. At di lang yon, Sir Marlon, Miss Pam, lalo pang dumadami bawat araw na lumilipas eh. Kaya one for all for one na talaga ang mga taga-suporta ng mga Duterte na makiisa dito sa EDSA Shrine. At least alam na ngayon ng bangag na hindi tayo nagbibiro pagdating sa usaping impeachment. Kung gusto nilang ipababa si BP Sara, sisiguraduhin natin na mauuna sila. Yung pinapakita nilang tapang, takas ng loob, at sila mismo naririnig mo yung huwag kayong maingay, may misa sa loob, huwag kayong magkalat, huwag kayo dyan sa kalsada, di ba? Kagabi nakamonitor ako, ganun talaga sila, na alam mo yung pinapakita, hindi nila binibigyan ng pagkakataon ang gobyernong ito na mahanapan ng butas yung mga pinaggagawa ng mga kababayan natin na nasa EDSA, na ilang gabi na, sunod-sunod na gabi na nagbibigil doon. O Around 10K pala ang crowd estimate yesterday. Ako, Marlon, I'd like to give a special commendation and shout out to Bisdak Pilipinas. Yeah, tol. Not for anything else. I know merong part na nagiging emotional siya, but normal. Sinet aside ko yun kasi alam mo, nakita ko sa kanya, leadership. Nandun siya, naninita sa kalsada na huwag kayong lumagpas dito. Dito lang tayo dahil kapag tayo nasilip, bla bla bla. Obstruction of traffic. Parang doon mo makikita na sa bawat Pilipino, pagdating ng mga panahon na kailangan mag-rise above at maging leader, meron tayong capacity ganun. Ang bawat Pilipino is a leader. Kaya pwede nating, alam mo, sa paglabas ng maraming tao, sa paglabas, although sinasabi may division and all, wala. Kasi even the past martial law, kabi-kabila, hindi sa iisang lugar, ang mga pocket rallies, just so to express the disgust dito sa mga mahinang polisiya ng administrasyon ngayon. Yung yung pagiging leader, makikita rin natin at alam na ng mga kasama nating vlogger, lalo si Utol Bisdak, alam niya na madumi maglaro ang gobyernong ito. At tulad ng sabi ko, hindi nila hayaan na mahanapan sila ng butas para lamang magkaroon ng dahilan ang mga pulis na nandun na maayos din namang nakakasalamuha ng mga kababayan natin sa EDSA na alam mo yun, biglang-bigla na lang silang i-disperse at aarestuhin. At ibang-iba to sa nangyari naman doon sa rally kahapon sa Mindiola na para lang maging malinaw ang lahat, ibang grupo po ito. Ito yung mga makakaliwang grupo, ito yung mga magugulo at ito yung mga hindi disiplinado. Yung video sa Mindiola. And malayo to iba naman to yung nagmarcha mula Moraita hanggang Liwasan Bonifacio. Na marami rin tao. May nasa 7,000 o 8,000 naman ang dumating ng marcha. I just would like to, alam ko I told you kanina, Marlon, that we're not gonna engage sa anything negative na comment. But with this one, watching from Melbourne is Elnora Dugas. Why can't we see you in person supporting them physically? It cannot be all the time that everyone can be present at one place and at one time. We hope that you understand that. We were one of the first to cover the event day one. And if it is not enough for you to accept that that is somehow being supportive, then that's on you. Yung kami po, meron din kaming ibang schedule at kailangan naming lumipad pa Iloilo na meron ng ticket, bayad na namin ang aming mga accommodations, nakapag-commit sa mga commitment doon and all. If kulang po, pasensya na. Kung sumobra naman yung iba, maraming salamat sa pagpupuno ng kulang nung iba. So yun lang, mahirap, Marlon, ipaliwanag yung mga bakit, pero may mga impormasyon na hindi alam ng iba na dapat sana man lang kaya naming ibigay ngayon para makaunawa ang marami, pero mas pipiliin naming rumispeto kung ano ang confidential information para ang ibang tao na nanghuhusga ay mahimasmasan. Okay lang po, it is your right. Judge us for not physically being present there day 2, day 3, day 4, day 5 until now. That's on you. That's on you. But in our hearts of hearts, nandyan kami sumusuporta. Kung yung iba na nagtatanong nasan kami, maibalik po namin ang tanong, nasaan din kayo? Ano na rin po ang naiambag ninyo? Dahil kami kahit kulang umambag, nag-ambag. Ang take ko ron, para sa mga kababayan natin, wag ko kayo malito. Kasi by history po, at sa isang digmaan, may kanya-kanya paraan ng pakikipaglaban. Kaya nga iba yung paraan ng pakikidigma nung panahon ni Jose Rizal
si Jose Rizal sa pamamagitan ng pagsulat, at si Andres Bonifacio sa pamamagitan ng paghawak ng itak at tapak. Diba? May kanya-kanya akong paraan at kaya merong Plaridel, merong Marcelo H. Del Pilar. Dahil sila naman yung nasa aspeto ng propaganda. At ito, yung mga kasamahan natin vlogger, tama, bahagi sila, kaya nandun ang presensya nila dahil bahagi sila naman yung nasa team ng propaganda, nasa mga propagandista. And meron ding mga ibang propagandista na gumagawa naman sa isang sulok ng kanilang pakikipaglaban. At tulad ng sabi ko, noong 1983, pagtapos noon yung pocket rally, meron pang mga pocket rally na may mga lightning rally kung tawagin nga noon. May mga nagno-noise barrage, sa Plaza Dilao, Plaza sa Sampaloc. Basta may mga kabi-kabila and simultaneous yun. And hindi pa nangyayari yun sa ngayon. Pero kahit paano nakikita natin. Kasi meron sa Bohol. May mga nag-candle lightning sa Bohol. At meron din nangyayari. Meron din ginagawa sa Pampanga. Iba-iba yan. Hindi lang natin nakikita. And noon talaga, ang daming mga serye pa ng mga kilos protesta, ng mga gawain para pagpapakita. Yung mga iba-ibang klase ng demonstrasyon na inilulunsad nila. And ultimo yung release ng trend. And meron pa kung tama, alam mo yung Kadiwa, sikat na sikat yun, Pam. Kasi taga Santa Mesa ako, merong Kadiwa sa Poresa. Alam mo ba, sa sobrang galit ng tao nun, kay Marcos Sr., bago to mag-EDSA 1, pinasok nila yun. Pinasok nila yung Kadiwa store sa Poresa at nilimas nila yung mga panindaro. At ultimo yung mga stoplight. Yung stoplight, yung green, yellow, and red. Di ba? Yung sa mga bawat intersection, di ba? Sinisira yun, ganun kagalit ang tao. Tapos yung mga island, puro pirma, may mga Oplan Pintaro na Marcos Sr., Raymond U.S. Marcos ibagsak. So kabi-kabila, ang punto ko, kabi-kabila iba-iba ang paraan ng pakikipaglaban at iba-iba ang paraan kung paano mo maipapakita yung inyong disgusto at frustrasyon o galit sa gobyernong ito. And hindi po porke wala tayo sa EDSA, hindi ka na nila kaisa. And marami rin tayong mga kababayan ang wala sa EDSA, pero nararamdaman natin na nagbibigay sila ng tulong. May mga nagdadala ng pagkain, nagbibigay ng tubig, di ba? And hindi lahat yan. At saka iba kasi mas dati. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.